So yun, okay, KJX, kumusta kayong lahat? At isang mabilisang video lang, no? So kung titingnan natin, rejected sa 92,900. So nakuha kagabi yung pinaka-support natin na 93,300, no? So biglang bumaba yan ng 93,700. 93,700 yung kahapon, no? And then bumaba ng 92,200. Laki ng profit nyo na dyan, 40% profit, good job. And then kung titignan nyo dito, so tinignan natin ngayon, so ang pinaka-support natin 92,900 ang kailangan niya i-break. So ngayon lang yan, ha. Pero kung titingnan nyo, rejected, umabot hanggang doon sa support natin, di ba? So ang ganda, oh. Okay. So ang lupit ng lipad niyan. And then ngayon nasa 95.5. So tingnan natin kung kayang i-break yung area na to, kasi sa ngayon isa no pa lang to, nakaka-break pa lang nila. Tingnan natin kung saan mag-i-end yung candle, kung dito ba above bago lumipad. So check natin yon, kasi kung titingnan nyo, once na na-reject dito sa area na to, ito yung pinaka-support natin kanina, si 93,700. Tapos ito rin yung naging resistance natin. Ngayon nag-end yung candle dito sa area na to, tingnan nyo lumipad, oh. So ito yung titingnan natin ngayon, kung itong candle na to is mag-i-end dito. So tingnan natin sa 4 hours time frame. 4 hours time frame, oh, ganun din talaga, oh. Rejected, oh. Sa 4 hours time frame nga, hindi rejected si 93, oh. Si 93.7, hindi siya rejected, ah. Ay, hindi siya breakout, ah. Rejected siya si 93.7. No? Possible. Tapos nung nagkaroon ulit ng another candle, lumipad na sila. So ito yung tinitingnan natin ngayon. Pero ako, gusto ko makita muna kung talagang magkakaroon ng isang candle dito sa area na to. Pag nagkaroon ng isang candle above 95,300, possible baka lumipad dyan. Okay, nasa ano to, I think 4 hours. So isang ano na lang, so mga 15 minutes, 8 o'clock kung magkakaroon ng isang candle dyan. So once na nagkaroon ng isang candle above dito sa resistance natin, maglo-long position ako ng BTC, mga kapatid. For liquidation heat map, kung titingnan nyo, sinusundan niya talaga kung saan siya mag-liquidate, oh. Tingnan natin. Ayan. So, na-liquidate niya yung area dito sa ilalim. Si 95, ang plano niyang i-liquidate itong si 95,600. Kung tinitingnan natin ngayon, kanina may makapal dito sa area na to. So, nagsi-cut loss na yung mga yon. Kanina may makapal dyan, pero nagsi-cut loss yan. No, natakot yan. So ito, mga maratapang pa to ngayon. So tignan natin kung kayang kunin si 95,600. Okay? So tendency, pwedeng lumipad pa yan ng 96 kasi wala, oh. Oo, ito mababa pa to. Tsaka mababa naman talaga volume ngayon. So bukas, mas malakas ang volume yan, mga kapatid, no? So ayan, bumababa siya, oh. Kung titingnan natin, hindi pa siya totally breakout. So possible may rejection, di ba? So yan yung tinitingnan natin. Minsan pag pumasok tayo kami times 50 and then nakuha si 95.40 at may 20% profit na, tipin na muna kami diyan, tapos naghihintay kami kung may possible na rejection. Okay? So for the future naman, kung titingnan naman natin yung future natin, ito yung future ko. Pakita lang muna natin lahat para lahat ng nangyari sa atin. Yung bagong trade para makita nyo. So ito yung trade natin kanina. So meron tayong 6, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So tapos talo tayo ng 17 tsaka 13. So nabawi niya rin. And then dito sa next page natin, na talo tayo ng 25 USDT kay Myro. Actually panalo to si Myro. Hindi lang ako nag-TP kagabi. So kaya lang nung kala ko kasi maganda yung lipad ni Myro, no? So nag-high ano ako diyan, nag-high margin ako. Ayun, no, nakuha yung negative 25 natin. So pero patitigay nyo, meron naman tayong 65 sa ilalim, no? So bawian lang talaga, binawian lang tayo, pero kahit pa paano, mas lamang pa rin naman yung panalo natin. So total of 11,000 profit natin sa loob ng isang linggo sa future trading, no? Doon sa
sa rule natin na 20% profit. Okay? So, ganun ang ginagawa namin. Katulad nito, kung tinitingnan natin, meron tayong TA ngayon. Ito yung episode natin ngayon, episode 9. So, sa episode 8, episode 1 to 3 is big profit naman kami. Episode 4, loss tayo dyan. Episode 5, big profit. Episode 6 to episode 8 is profit naman tayo. So, ito yung ibinigay nating TA ngayon. Si Vine, si GTC, si Gods. Yan yung mga binigay nating series, no? Na TA ngayon. Si Vines is nakuha na yung kanya. I think nasa 100% profit kami kay Vines. BSW, okay na pala kami. Kay Vines yan, 83%. Kita nyo kami, ang leverage lang namin is nasa 6. Times 3 times 5 lang ang binibigay ko. Pero yung iba nagta-times 10. So, yung mga nagta-times 10, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? So, ayan. Times 7, goods naman sila. Ito yung sa Telegram natin. Nag-send sila sa akin ng report. Saan ko kinukuha yan? Nagpi-PM sila. Ayan. Ito yung mga PM nila sa atin. Ayan. Sila Castro. Ayan yung PM nila. Sila Michael. Sila She. Ayan. 100. Oh, ayan. Sila Milan, sila Pau. So, ayan yung mga sinisend nila. Vine. So, basta kapag nag-profit ka, sinisend, para sinisend ko dito sa PNL update natin. Para at least maging transparent tayo lahat. Ayan, tingnan nyo to. Oh, negative 30%. Kasi times 10 sila eh. Diba? Kung times 5 ka lang, di ba? So, malalim-lalim ka pa. Tapos maghintay ka lang kahit pa paano, di ba? Kung abutan yung 30%, at least may labang ka. Hindi kayong talagang totally talon-talo, di ba? And then pakita natin yung sa future natin ngayon, future trading. Yan kung titingnan nyo, rejected. Di ba? Ayun sinasabi natin, hindi kaagad tayo pumapasok diyan. Yan yung hinihintay natin. Pag alas 8 rejected diyan, stop muna si KGX. Hindi muna tayo babanat, di ba? So, yan lang yung tinitingnan natin. Pag yan nagkaroon ng isang candle dito, yan pasok tayo. O kaya, pag nakuha to, possible lumipad, basta 20% take profit kami, possible bumaba. Ito yung sinasabi ko kanina, na biglang bumaba. So, ligtas ang buhay. Okay? So, ngayon, syempre, bakit KGX yung pinapakita mo, puro barya-barya? Yes, barya na barya lang naman talaga yung tinitrade natin, katulad nito. Ito yung kay Riz. Negative 3 kami kay Riz. Yung kay Gods naman, negative 6. Pero, kung times 5 lang yan, negative 3% ka pa lang. Ito kay GTC, negative 20. Magkakatlos ako ng 30 dyan. So, yan lang naman yun. Pero goods naman, hindi naman tayo barya-barya kasi hindi naman tayo mataas sa future lagi. Yung hindi tayo nag-high margin talaga ng every time. Kasi ang ginagawa natin, nasan ba yun? Andito tayo sa spot talaga. Totally. Diba? So, yung iba, hindi natin binibigay yung TA kasi tinitingnan ko kung pwede ba siyang ibigay. So, tinitingnan muna natin yung graph. And then, kapag nakita ko na may, okay to okay yung next candle, parang medyo may magandang pupuntahan So, sinishare natin yun. Sinasabi natin sa Telegram. Para at least, iwas yung talo ng mga member natin. So, far naman, okay naman tayo. Pag itong Bitcoin, biglang nagkaroon ng pump to, magpa-pump yung mga yun, no? So, yun lang naman, KGX, sa mga gustong pumasok sa Telegram natin. Okay? Yan, kung gusto nyo pumasok at gusto nyo yung mga TA natin ng mga altcoins, no? Tsaka meme coin, times 5 leverage, times 3, pasok lang kayo sa Telegram natin. Gamitin nyo yung link natin sa description. Tapos, PM nyo ako sa Telegram. Nandiyan lang naman yan sa may description natin sa YouTube, di ba? So, makakausap nyo naman ako dyan. Ayan, pagka kinlik nyo, pupunta naman kayo kagad dito nagre-reply naman tayo dyan. So, ito lahat naman tinitingnan natin yan. Kasi nga, sinisend natin dito sa PNL. Okay? So, possible, no? Ayoko tumingin dito sa sa YT. I am bullish on altcoin season. Ganyan, no? Dati, inaano ko talaga yan, no? Ina-idolize ko sila, kaya lang, nung nakita ko na, puro hype lang pala itong mga to. Ayun, hindi ko na ina-idolize, okay? So, naggumawa na lang ako ng sarili kong TA, support and resistance. Yun lang yun, para maging guide ko. Kung sakali matalo ako, 20% lang. O pag lumipad,
di minsan 100%, di ba? So, ganun lang naman yung trading eh. Kung saan ka profitable, dun ka. Huwag ka maniwala dun sa mga mentor na ang ginagawa sa'yo, mag-trade ka ng times 100, times 200, nakalokohan yun, no? Kumbaga, ka na nun, sugal na yun, pre, ha? Kasi una, times 100, di ba? Tapos nandun ka sa TG, wala kang analysis nila yung tawag dito, sinusunod mo. Mahirap yun, kasi una, ang trading, tulad nga ng sinabi ko sa inyo ang trading para sa akin, yes, oo, may isang banda na sugal, no? Pero hindi siya yung tulad ng sugal na nakikita natin na online games na pinapakita ng mga dating Mobile Legend influencers. Na ngayon, ang inaano nila is luck yun, di ba? Luck yung sa kanila, kiklik-click ka lang, o di ba? Tapos may titingnan mo kung panalo ka or kung ano yun, scatter, di ba? So dito sa trading hindi. No, kailangan mo ditong i-check yung US market news, market trends. Tapos yan, mga news, trends. Tapos technical analysis, di ba? Iubos ka ng oras, mga kapatid, no? Uubos ka ng oras bago ka pumasok sa isang position. And then doon sa mga pumapayang katulad nito, yung pumapasok sa TG natin ng sumusunod lang sa atin, yan sa kanila sugal yan. Pero sa akin, isang banda. Kasi una, nag-check tayo maigi. And then bago tayo magbigay, inaral natin. So yun. Yung risk, mababa. Hindi katulad dun sa iba, mataas. Di ba? So yun lang, AGX, at saludo sa inyo lahat.